avoid the sins of pride and hypocrisy. Okay, let me read Mark chapter 12, again, verses 38 to 40. It says, "Then he said to them in his teaching, beware of the scribes who desire to go around in long robes, love greetings in the marketplaces, the best seats in the synagogues, and the best places at feasts, who devour widows' houses, and for a pretense make long prayers. This will receive greater condemnation." In today's passage, hinatulan o kinondena ng Panginoong Hesus ang gayong mga religious leaders na gumagawa ng kakilakilabot na kalupitan laban sa mga taong nasa ilalim ng kanilang pangangalaga or the people under their care. Makikita natin, sinabi ng Panginoong Hesus sa mga tao na maging maingat sa mga eskriba or scribes. Bakit? Dahil sa kanilang pagmamahal sa pagkilala at paggalang. They love recognition and respect. Parang mga celebrity preachers pa lang mga ito. Gustong-gusto nila na kinikilala at nire-respeto sila ng mga tao. Isa pa, dahil din sa kanilang pagpapaimbabaw. Ano yung pagpapaimbabaw? Pagkukunwari, pagdating sa relihiyon. O tinatawag na religious hypocrisy. Scribes are teachers of the people and interpreters of the law. Okay? Expert sila pagdating sa Hebrew scriptures in the Old Testament at naipapaliwanag nila ang mga ito. And serve as professional record keepers and writers. At madalas nakasakasama ng mga Pharisees. Sino yung mga Pharisees? Mga religious leaders din. Madalas nakasakasama nila ang mga eskriba at sila ay parehong kumakalaban kay Jesus. So, ang mga eskriba or scribes ay mga makapangyarihan at maimpluwensyang group in biblical times na gumaganap ng mahalagang papel sa pangangalaga at pagbibigay kahulugan sa mga banal na kasulatan. Preserving and interpreting the scriptures. Yan ang kanilang crucial role. At pangangasiwa ng batas sa Old Testament at paghubog sa relihiyon even in secular life. Kasi kahit sa schools, nila ay tinuturo ang mga batas ni Moses. Kahit sa panahon natin ngayon ay maraming mga huwad na guro or false teachers at pinagsasamantalahan nila ang mga tao sa ilalim ng kanilang pangangalaga tulad ng ginawa ng mga eskriba. At patuloy pa rin tayong nakakarinig tungkol sa mga false teachers. Di ba? Ang dami-dami na ngayon. At pwede mo silang mapanood sa news and social media. I-type mo lang sa YouTube, false preachers. Lalabas na sila. And ang mga false preachers na mga ito ay nagmamay-ari ng mga mansion, jet plane, no? Ang dami-dami nilang properties and mga bilyonaryo and milyonaryo. Ngayon, habang pinag-aralan ko ang scriptures natin, naunawaan ko na ang mga eskriba ay nagkasala ng mga kasalanan ng pagmamataas at pagpapaimbabaw. Scribes were guilty of the sins of pride and hypocrisy, tulad ng mga eskriba na ito. Even us, maging tayo ay may struggle din pagdating sa mga kasalanan ng pagmamataas at pagkukunwari. Tama? The sins of pride and hypocrisy. There is a scribe within us. Right? Kaya huwag isipin na ang message na ito ay para lamang sa mga false teachers or false prophets. Kundi lahat tayo ay dapat makinig sa babala or warning of the Lord Jesus Christ. Amen? Okay, the purpose of this lesson is to exhort the Christians to avoid love for recognition and respect, and to avoid religious hypocrisy. No, sa Tagalog, upang himukin ang mga Kristiyano na iwasan ang pagmamahal sa pagkilala at paggalang at iwasan ang relihiyosong pagkukunwari. Now, why did Jesus tell the people to be wary of these scribes? Bakit sinabihan ni Jesus ang mga tao na mag-ingat sa mga eskriba? Magbibigay ako ng 3 reasons dito.
Okay, reason number 1, because the scribes loved recognition. Dahil mahal ng mga eskriba ang pagkilala. Balik tayo sa ating main text, sabi ng Panginoon sa Mark chapter 12 verse 38. Anong sabi niya? Doon sa ating main text, it says, "Then he said to them in his teaching, beware of these scribes, who desire to go around in long robes, love greetings in the marketplaces." Bago dumating sa scripture na ito, ay matapos tanungin ng direktang tanong ng Panginoong Hesus ang mga eskriba sa verse 37. Then, siya ay nagsimulang magturo sa mga tao sa templo. At habang siya ay nagtuturo, sinabi niya sa mga tao na mag-ingat kayo sa mga eskriba. Beware of these scribes. Kung titignan natin ang mga scribes, sila ay binigyan ng tapat na responsibilities ng pagtuturo ng salita ng Diyos sa mga tao because they were spiritual leaders. Ano ang responsibilities nila? Ang pakainin ang mga tao ng salita ng Diyos at akayin sila sa tamang landas. To feed the people with God's word and lead them in the right path. Pero sa pagtuturo ni Jesus, nakakalungkot na sinabi niya at kailangan niyang sabihin sa mga tao upang mawarningan sila. Anong sabi niya? Mag-ingat sila sa mga eskriba. At ang mga eskriba ay dapat magpastol o maging shepherd sa bayan ng Diyos. Sa halip, iniligaw sila ng mga eskriba na ito. Their desire for recognition is seen in two things. Ang kanilang pagnanais para sa pagkilala ay makikita sa dalawang bagay. Number 1, the scribes like to walk around in long robes. Sabi doon sa ating scripture. Naibig magsilakad na may mahahabang damit. Noong mga araw ni Jesus, ang mga sikat o kilalang tao ay nakasuot ng mahabang puting damit or white robes. Katulad ng suot nila dito, di ba? Mahabang puting damit. Okay, ganun yung suot nila na mahabang puting damit. No, yung mga kilalang mga tao. Habang ang mga karaniwang tao naman or common people ay nakasuot ng may kulay na damit. Okay, colored robes. Mahaba din pero hindi puti. Nakakita na kayo ng ganon? Di ba? May blue, may gray, di ba? Brown. Pink. Brown. Ayun, brown, no? So, sa mga lalaki yun, ha? At itong mga eskriba ay nakasuot ng white robes o puting damit kasi kilala silang tao. Doon pa lang sa Old Testament, in Numbers chapter 15 verse 38, ay iniutos na ng Diyos sa mga Israelita na gumawa ng tirintas or tassels. Alam niyo yung tirintas? Ayun, no? Yung nakabitin na yon. Okay? Tapos yung tassels naman, yung guhit-guhit. Okay? Iniutos ng Diyos kay Moses na, sa mga Israelita na gumawa ng mga tirintas or tassels sa laylayan ng kanilang mahahabang kasuotan upang makilala ang kanilang sarili bilang mga Hudyo at ipaalala sa kanilang sarili ang mga utos ng Diyos. Yun ang purpose ng paglalagay nila ng tirintas or tassel sa kanilang mga damit. At yan ay ayon sa command ng Diyos. At malamang pati si Jesus ay mayroong tassels o tirintas sa laylayan ng kanyang damit kasi isa siyang Jew. Okay? Ngayon, wala namang masama sa pagsusuot ng mahabang damit at paglalagay ng mga tirintas sa kanilang damit. Walang issue dyan. Ngunit ito ang problema sa mga eskriba. Tingnan natin in Matthew chapter 23 verse 5. It says, "But all their works they do to be seen by men." Gusto nila nakikita ng mga tao ang lahat ng kanilang ginagawa. They make their phylacteries broad and enlarge the borders of their garments. Kumbaga, ibalik mo nga doon sa picture kanina, sis Joyce. Ang ginawa nila, mas pinalakihan nila yung mga tassels
and pirintas ng kanilang mga damit. At naglagay pa sila ng mga, kumbaga, scriptures sa kanilang damit. Ganon ang ginawa nila. Itong mga eskriba ay pinahaba ang kanilang mga palawit o mga tirintas upang, ano yung purpose nila? Makakuha ng atensyon sa mga tao. Parang mga kulang sa pansin ng mga ito. Desperado silang makakuha o humingi ng atensyon. Yes, magandang magbihis ng maayos. Tama? Ngunit huwag magbihis sa paraang makaakit ng hindi nararapat na atensyon ng mga tao. Amen? Okay, number 2, for the scribes in their desire for recognition is the scribes like greetings in the marketplace. Ang mga eskriba ay gusto nilang pagpugayan o binabati sila sa mga pamilihan. These scribes didn't like to be greeted privately. Bakit? Dahil walang ibang maraming tao na nakakakita kapag binabati sila. Gusto nilang batiin sila sa pamilihan o palengke or in public places kung saan makikita sila ng maraming tao at makakatanggap sila ng maraming greetings o pagbati. Titignan natin mamaya kung ano yung mga greetings ng mga tao sa kanila. Tignan natin ang pagkakasabi ni Luke sa mga eskriba. In Luke chapter 20 verse 46, sabi niya, "Beware of the scribes who desire to go around in long robes. Love greetings in the marketplaces." Hindi lang gusto ng mga eskriba na binabati sila, kundi iniibig nila ang pagbati sa kanila sa marketplaces. Not just like, but they love greetings in marketplaces. Praise God. Kung i-greet mo sila privately, ay hindi ka nila papansinin. They will not appreciate it. These scribes, they expected to be addressed with titles of respect and dignity. Inaasahan ng mga eskriba na tawagin sila sa kanilang titulo or title. Tignan nyo, Matthew chapter 23 verse 7. Okay, it says, "Greetings in the marketplaces, and to be called by men, Rabbi, Rabbi." Ano yung Rabbi? Amen, guro. And Rabbi, the core of the word Rabbi is the Hebrew word Rab. Anong ibig sabihin ng Rab? Great or master. So, the term Rabbi is used as a title for religious leaders and, sabi nila kanila, guro. Religious titles and teachers. Ikaw ba naman ay tatawaging my master, my teacher? Diba? Great. Siguro talagang taas no yung mga eskriba kapag tinatawag sila ng ganun. Feeling nila, napakagaling na nila at tinitingala sila ng mga lahat ng mga tao. At kapag hindi sila tinawag sa gusto nilang pagtawag sa kanila, ay magagalit sila. Ano po? Anong gusto nilang itawag sa kanila? Rabbi. Na ang ibig sabihin ay master. O kaya sa Tagalog, Panginoon, teacher, or great. Alam nyo ba ngayon, maraming mga ministers na bumibili ng mga doctorate at mga bishops certificates para lamang makilala ng mga tao or just to gain recognition from people. Sinasabi nila, bishop ako, doctorate ako, o reverend ako. Matataas kasi yan na posisyon pagdating sa ministry. Tapos, binili lang pala, o kaya pinagawa lang pala. Sa recto, no? Hindi pinaghirapan, o hindi dumaan sa matinding proseso. Kasi bago ka makarating sa mga ganyang positions, marami ka munang pagdadaanan. And you need na mag-start sa pinakamababa para yung proseso mo maganda. Amen? Amen. Kaya kung balak mong bumili ng mga certificate ng mas maganda dumaan sa proseso. Amen? Amen. So sila na yung nagpo-promote sa kanilang mga sarili dahil gusto nilang magpasikat. This is the kind of attitude that Jesus condemned. Itong mga klaseng pag-uugali ang hinahatulan ni Jesus. Ang tingin nila sa kanilang sarili ay ang taas-taas at hindi naman yan ang tinitignan
ng Diyos. Hindi ang titles at hindi ang human achievements. Amen? Praise God. In NIV Study Bible Notes, isa itong commentary para mas lalo nating maintindihan ang scriptures, points out, the warning is against seeking titles of honor to foster pride. We should avoid unreasonable literalism in applying such commands. Ano yung warning dyan o babala dyan? Ang babala ay laban sa paghahanap ng mga titulo ng karangalan upang i-promote ang pagmamataas. Dapat natin yang iwasan. Personally, pag may nakikilala ko, hindi ko sinasabi na pastor ako. Then, babalik na lang yung tao sa akin, tapos sasabihin niya, ba't di mo sinabi na pastor ka pala? So that I can address you as pastor. Pero sinasabi ko lang, walang problema dyan. It's okay. Magpatuloy ka lang sa pagsiserve sa Lord. Amen? Hindi ko talaga sinasabi yan. Even sa airport, then babalik na lang sila, pastor ka pala. Even sa workplace, maraming mga mayayabang dahil sa kanilang positions. At ang iba ay ginagamit ang kanilang titles para makapanloko. Okay, reason number 2, kung bakit sinabi ng Panginoong Hesus sa mga tao na mag-ingat sa mga eskriba. Okay, number 2 reason, because the scribes love respect. Dahil mahal ng mga eskriba ang paggalang. In our main text, in Mark chapter 12, verse 39, it says, the best seats in the synagogues and the best places at feasts. Okay, una natin makikita dito, the scribes has the best seats in the synagogues. Okay, the scribes have the best seats in the synagogues. Ang mga eskriba ang may pinakamagandang upuan sa mga sinagoga. Buti na lang, walang upuan dito na yung ganyang kataas, no? Kaya Glenn, no? Tapos dito nakapwesto, no? Parang hari ba? Praise God, okay, doon sa likod ilalagay, no? Buti na lang, walang ganung upuan. Lahat pantay-pantay. Ano po? Amen? Okay? A synagogue was an important place of assembly for the Jewish community. No, kung sa atin ay yan ay simbahan. Okay? In the synagogues, ang mga eskriba ay sa harapan o sa entablado o sa platform sila nakaupo. Doon lang ang pwesto nila. Ayaw nilang maupo sa ibang corner of the synagogue, lalo na sa likuran banda. Kaya kung may uupo man sa harapan o sa stage, ay talagang hindi sila makakaligtaan na paupuin sa stage para makita sila lahat ng mga tao. Kaya gustong-gusto nila na maupo sa stage. Nais ng mga eskriba na makita sila ng buong kongregasyon at humanga sa kanilang position and authority. Gustong-gusto nilang sila ay pinupuri at pinapalakpakan ng tao. Ano po, anong tawag doon? Self-centered. Ano po, hindi Christ-centered. Okay, number 2 na makikita natin, the scribes have places of honor at feasts. Ang mga eskriba ay may mga lugar ng karangalan sa mga kapistahan. Parang mga politicians din, no? Kasi special yung mga politicians pag may mga occasions. At saan sila pinapaupo? Talagang sa harap. Di ba? Sa harapan talaga. Minsan nga may nakasulat pa na this chair or this table is reserved to congressman. Opo, amen. Ganyan din ang mga eskriba. Nais ng mga eskriba na maupo malapit sa host. Why? Because they wanted to be the center of attention. Nais nilang maging sentro ng atensyon. May ganyan ba tayong pag-uugali? Na gusto mo, laging ikaw ang sentro ng atensyon? So, the issue here is pride o pagmamataas. Hinangad ng mga eskriba na magkaroon ng mga lugar ng karangalan dahil sa kanilang pagmamataas. Wala bang scribes dito? Ba't ako dito sa likod pinaupo? Diba ba? Wala bang mga ganong pag-iisip?
Amen? Even today, may mga pastor na nagagalit o nagtatampo kung hindi sila bibigyan ng important seats in a meeting. No, feeling nila na itsakwera na sila o kaya na-bypass na sila. Ito ang isang problema sa mga eskriba. The scribes love themselves rather than loving God. Mas minamahal nila ang kanilang sarili sa halip na mahalin ang Diyos. Okay, ito pa, John chapter 12 verse 43. Okay, John chapter 12 verse 43, it says, "For they love the praise of men more than the praise of God." Ang mga eskriba ay naghahangad ng karangalan or honor and glory mula sa mga tao sa halip na mula sa Diyos. Kinukuha nila ang honor, praises, and glory na para sa Diyos lamang. Amen? We don't deserve praises, honor, and glory. Yan ay deserve ng ating nag-iisang Diyos na buhay. Amen? Kaya naman tinuruan, praise God, kaya naman tinuruan, okay, palakpakin sa Lord, ha? Amen. Kaya naman tinuruan at sinabihan ni Jesus ang kanyang mga alagad na dapat ang pag-uugali o attitudes nila ay naiiba mula sa mga eskriba. Okay, Mark chapter 9 verse 39, sabi ng Panginoong Jesus, "And he sat down, called the 12." Sino yung 12? Yung kanyang 12 apostles. "And said to them, if anyone wishes to be first, he shall be last of all and servant of all." Wala palang pwedeng tumalon agad. Ano pa, gusto mong maging leader? Kailangan mo nang maging servants of all ka. Amen? Hindi yung, ako, marunong na ako niyan. Dapat, sa kung ako ilalagay, hindi sa ganito lang. Di ba? Kung saan ka ilalagay, gawin mo ng buong puso. Amen. Amen? Gawin mo yan na stepping stone mo para mas lalo kang itataas ng Diyos. Amen. At mas lalo kang bibigyan ng mas maraming ministry. Amen? Praise God. Nais niya na maging mapagpakumbaba ang kanyang mga alagad, hindi tulad ng mga eskriba na mapagmataas, na ang tingin nila sa kanilang mga sarili ay napaka-special. Ano sabi ni Bro Bray kanina? Okay, VIP. Ano po? VIP yung tingin nila sa kanilang sarili. May mga ganito pa, kung wala ako, wala yan, nagawain na yan. Kung wala ako, hindi yan matutuloy ang gawain na yan. Diba? May mga ganun ba tayong kaisipan? Parang VIP ang pag-iisip. Very important person. Dapat mayroon din tayong humility o kapakumbabaan. Kasi yan ang itinuturo ng Panginoong Hesus at yan ang nais niya sa bawat Kristiyano na sumusunod sa Kanya. Amen? Ito, hindi natin dapat bigyan ng puwang o lugar ang pagmamalaki o pagmamataas sa ating puso. Amen? Praise God. Okay, number 3 reason kung bakit sinabi ng Panginoong Hesus sa mga tao na beware of the scribes. Number 3 reason, because the scribes were guilty of religious hypocrisy. Dahil ang mga eskriba ay nagkasala ng relihiyosong pagpapaimbabaw. In our last verse, in Mark chapter 12 verse 40, it says, "Who devour widows' houses, and for a pretense make long prayers, this will receive greater condemnation." Okay, tignan natin sa Tagalog, mas malinaw. Sabi dito, inuubos nila ang kabuhayan ng mga byuda. Sino yung nila? Mga eskriba. At ang mahahaba nilang dasal ay mga mapagkunwari lamang. Dahil dyan, mas mabigat na parusa ang igagawad sa kanila. Anong makikita natin dito? The scribes were hypocritical o mapagkunwari. They appeared to be spiritual. Mukhang kagalang-galang. Mukhang banal na banal. Kung magsalita parang banal. Kung manamit parang banal. But they did not really care for the people. Ano sabi ng Panginoong Hesus? They devoured widows' houses. Inuubos nila ang kabuhayan ng mga byuda o balo. Alam ng mga eskriba na ang pinakadakilang utos or the greatest commandments
ay ibigin ang Diyos at ibigin ang kapwa. Ngunit nabigo silang mahalin ang mga inaapi at dukha. Dapat silang magpastol o maging shepherd ng mga tao. Ngunit nilalamon nila ang mga taong walang kaya o mahihina. Malamang ang mga eskriba na ito ay humihingi o nagdedemand ng malalaking handog or huge gifts or huge offerings mula sa mga babaeng balo. At alam nilang sila ay walang kapangyarihan at mahina dahil wala nang nagtatanggol at bumubuhay sa kanila. Sabi ng isang theologian na si Craig Keener, sabi niya, the charge of devouring widows' houses portrays them as worse than tax gatherers. Mas masahol pa daw ang mga eskriba kaysa sa mga tax collectors na mga makasalanan din noong panahon ng ating Panginoon dahil sila ay mga magnanakaw at nangungupit sa mga tao. Ibig sabihin, wala silang awa at hustisya sa mga babaeng balo at baka mas matindi pa silang magnakaw itong mga eskriba na ito. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus in Matthew chapter 21 verse 13, sabi niya, and he said to them, it is written, my house shall be called a house of prayer, but you have made it a den of thieves. Iyan ang dahilan kung bakit hinatulan ni Jesus ang mga religious authority dahil ginawa nilang yungib o taguan ng magnanakaw ang templo ng kanyang ama. Kaya kawawa yung mga taong ginagamit ang relihiyon bilang paraan para kumita ng pera, magkapera o kaya'y para yumaman. Ito ang dalisay at walang dungis na relihiyon. Tingnan natin in James chapter 1 verse 27. Sabi doon, ang relihiyon na dalisay at walang dungis sa harap ng ating Diyos at Ama ay ano ang mga ito? Tingnan natin, pagtulong sa mga ulila at sa mga biyuda sa kanilang kahirapan at pag-iingat sa sarili upang huwag mahawa sa kasamaan ng mundong ito. Kaya kung tayo ay tunay na spiritual, kung sinasabi mong ikaw ay religyoso, anong sinasabi ng Bible? Tayo ay magmalasakit sa mga inaapi at mahihirap tulad ng mga ulila at balo or the orphans or the widows. Amen? Amen. Ano pang binabanggit sa mga scribes in verse 40 sa ating main text? Sabi doon, and for a pretense make long prayers. Mahaba silang magdasal. Mahaba silang manalangin. Pero ito ay pagkukunwari lamang. Grabe, no? Mahahaba o matagal pala magdasal ang mga iskriba na ito. Siguro mas mahaba o mas matagal pa silang magdasal kay Kuya Ronald. Sino po? Hindi ko napigil eh. Praise God. Pero ang problema mga kapatid, no, itong mga iskriba ay mga mapagkunwari or mapagpaimbabaw lang pala ang kanilang mga panalangin. Kaya papaanong papakinggan ng Diyos ang kanilang prayers? Di ba masarap mag-pray? Amen. Sino nagpipray dito? Kindly raise your hands. Kalati lang. Pray? Baka may nagpipray dito 5 times a day, ha? Okay, 3 times a day, ha? Amen? Tumunog yung ano, no? Pagdasal ka rin, no? Praise the Lord. Di ba masarap mag-pray? No? Ito man ay mahaba o maiksi na prayer. Ngunit ang mahalaga ay dapat galing sa puso. Amen? But if you pretend o nagkukunwari to be spiritual by saying long prayers, yan ay maling-mali. Tulad ng ginagawa ng mga eskriba. Amen? Gustong-gusto nilang manalangin ng mahaba. Ito pa, gustong-gusto rin nilang manalangin in public places. Okay? Yung nakikita sila, tignan natin, Matthew chapter 6 verses 5 to 6. Sabi doon, and when you pray, you shall not be like the hypocrites. Sino yung mga hypocrites? The religious leaders in the time of Jesus, kabilang ang mga scribes.
Tuloy natin basahin, sabi doon, "For they love to pray standing in the synagogues and on the corners of the streets, that they may be seen by men." Grabe, no? Gustong-gusto nilang mag-pray na nakikita sila ng mga tao. Lalong-lalo na sa mga public places. Para masabing sila ay nagdadasal o kaya sila ay banal o religyoso. Dito sa KSA, maraming gumagawa niyan, di ba? Nagpipray sila in public places at nakikita sila ng mga tao at nagsusuot ng mga white robes. Remember, ang mapagkunwari ng mga religious leaders na ito ay tatanggap ng higit na paghatol. Tingnan natin, James chapter 3 verse 1. It says, "My brethren, let not many of you become teachers, knowing that we shall receive a stricter judgment." At ganoon din ang sinasabi sa ating main text sa last part ng verse 40. Anong sabi doon? "This will receive greater condemnation." Sinong tinutukoy ng Panginoon doon? Ang mga scribes or religious leaders. Mukhang may mga degrees of punishment on Judgment Day o sa araw ng paghuhukom. Kasi ang sabi dyan, will receive greater condemnation o mas mabigat na parusa ang igagawad sa mga religious leaders na mapagpaimbabaw. Amen? At ito ay warning din sa bawat isa sa atin na parurusahan ang mga religious leaders and believers na mapagkunwari o hindi totoong mga Kristiyano. Amen? Praise God. Okay, let me end our discussions for today. At may iiwan akong katanungan sa bawat isa sa inyo, kabilang ako. This is the question. Why do you want to serve God? Bakit gusto mong maglingkod sa Diyos? Do we serve God because we really love Him? Or do we serve God because we want to be noticed by others? Naglilingkod ba tayo sa Diyos dahil mahal talaga natin siya? Amen. O naglilingkod tayo sa Diyos dahil gusto nating mapansin tayo ng iba o magpasikat sa iba? Maging transparent tayo. Amen? Amen. At huwag bigyan ng anumang lugar ang pagkukunwari sa ating buhay. Paglingkuran natin ng Diyos ng may integridad. Ano yung integridad? Ano yung first meaning ng integrity? With honesty and faithfulness. Amen? Amen. Huwag nating hayaang sirain ng pride ang ating relasyon, ang ating friendships, ang ating church relationships, at ang ating buhay dahil lamang sa kaplastikan. Amen. Kaya kung tayo ay mga tapat na Kristiyano at sinasabi nating religyoso tayo, ay dapat naiiba tayo sa mga eskriba na alam ang salita ng Diyos, ang utos ng Diyos, pero sila ay mapagmataas at mapagkunwari. Amen. Amen? Kaya always be humble, transparent, and with integrity. Remember, it's not about how you dress well. Okay? Not about the dress you wear. Yes, modesty is needed in the church. Hindi rin sa galing mong tumugtog o kumanta. Hindi rin sa haba ng prayers mo. Hindi rin sa galing mong mag-deliver ng message. Hindi rin sa iyong position or titles or achievements na katingin ng Diyos. Kundi ang pagiging totoo at pagpapakumbaba natin sa Kanya at sa mga tao. Amen? Nais ko pong magsitayo tayo lahat. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Praise God. May time pa? Amen? Praise the Lord. May request, Brother Oliver, sa yung karapat dapat. And Bro Rendel. Praise God. Hallelujah. Yes, Lord. Sa mga sandaling ito, mga kapatid, kung bago lang kayo, this time, huwag mo munang pansinin yung katabi. Okay? Huwag mong pansinin ang nasa paligid mo. Yes, Lord.
ikaw lang at ang Diyos. Okay, this time, meron ka bang scribes o pagka-iskriba sa iyong sarili? At ano ang iskriba? Mapagmataas at mapagkunwari. So, kung nais natin itong ilapit sa Diyos, this time, yes, Lord. This time between you and God. Ikaw, Panginoon. Wala akong ibang sasambahin. Ang oras ko at panahon. Dahil ikaw ang nabigay sa amin na walang hanggang buhay. Karapat-dapat ka sa aming pagsamba. Sa kapangyarihan mo kami ngayon'y namamanga. At ang lahat ay luluhod sa pangalan ni Jesus. Dahil ikaw ay Diyos, karapat-dapat ka na maging Panginoon sa lahat ng panahon. Sa lalaki namin ay tumutugod, karapat-dapat ka sa aming pagsamba. Sa kapangyarihan mo kami ngayon'y namamanga. At ang lahat ay luluhod sa pangalan ni Jesus. Dahil ikaw ay Diyos, karapat-dapat ka. Sabi ng ating inawit, mga kapatid, karapat-dapat ka, O Diyos. At sabi doon, at ang lahat ay luluhod. Kailan ka huling lumuhod sa Lord? This time, kung gusto mong lumuhod sa Lord, na buong puso, you can kneel down. Kung talagang si Jesus ang Panginoon or Master ng iyong buhay at hindi na ikaw. Baka matagal na hindi tayo lumuluhod sa ating Diyos na buhay. Tanda ng ating pagpapakumbaba sa Kanya. Amen. Brother Rendell, can you lead us a prayer? O Diyos, Ama ng kapalinas na may lalang ng langit at lupa. Ama, muli po, kami po yung humingi ng kapatawaran. Yes, Lord. Yes, Lord. Lord, alam namin, Panginoon, na hindi kami karapat-dapat, Panginoon. Opo, Panginoon. Nandito po, Panginoon, na yung tinawag ko, Lord Yes, God, Lord. upang magpatuloy, Panginoon, at makikinig, Panginoon, na yung mga banal na salita, Lord God. Hindi lamang, Panginoon, makikinig, O Lord God, Yes, Lord. kundi Yes. pabuhay, Lord God, at i-share Opo, sa iba, O Lord God, na nangangailangan. Opo, Lord, alam namin, Panginoon, na may mga pagkukulang kami, Lord God. Yes, Lord. Nakagawa kami ng hindi karapat-dapat, Panginoon, sa iyong mga mata, Lord God. Lord, nakagawa kami ng kasalanan, Panginoon, sa aming mga kapwa-tao, Lord God, sa kapwa-trabaho, Lord God. Lord, humingi kami ng patawa na, Lord God. Tinisi mo, Panginoon, ang aming puso at isipan, Lord God. Panginoon, Lord, salamat po, Panginoon, sa aming mga kasalanan, Lord God. Ikaw po ay harian, Lord God. Ikaw po ay gumabay sa amin sa araw-araw, Lord God, sa aming mga trabaho, Lord God. Lord, salamat din po, Panginoon, sa paggabay mo, Panginoon, sa aming mga pamilya, Lord God, sa bansang Pilipinas, Lord God. Lord, hindi po, Panginoon, nilalapit din po, Panginoon, namin, Panginoon, ang aming kapatid, Panginoon, na sa simulanin, Lord God. Lord, ikaw po ang may po, Panginoon, sa kanyang puso, Lord God. Continuous healing po, Panginoon. Lalo na rin po, Panginoon, sa aming kapatiran na, Lord God, na wala dito, Lord God. Ikaw po mauna sa aming buhay, Lord God. Ikaw po nakakala po, Lord. Ikaw po nakakalam na aming mga trabaho, Lord God, sa aming service dito, Lord God. Lord, ganun, Panginoon, nilalapit
pananampalataya sa Lord God ay magtumihila palabas parang may humihila pa baba, Lord God. Bagkus pangahawakan namin, Panginoon, ang iyong mga pangako, Lord God. The eternal life, Lord God. Hallelujah, Lord God. Yes, Jesus Christ, Jesus, Lord. We thank you, Lord God, sa lahat, Lord God. Kulang ang salat ng thank you, Lord God. Sa iyong mga pag-ibig, Panginoon, sa iyong goodness, Lord God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Salamat po, Ama, sa lahat. Hallelujah. Lord, sa iyo lang naman sila balik. Ang pinakamataas na papurit para nga sa kanal na yung bugtong anak ko si Jesus. Ang lahat ay magsabi na. Can we all kneel down? Is that okay? Na bilang tanda ng ating pagpapakumbaba sa ating Diyos na buhay. Yes, hallelujah, Lord. Sa sandaling ito, between you and God alone, na sinasabi mo, Panginoon, nagpapakumbaba po ako sa iyo. Nagpapakumbaba po kami sa iyo, Panginoong Diyos, sa sandaling ito. Lord, we know sometimes mahirap magpakumbaba. Mahirap magpakatotoo, Panginoong Diyos. Maraming masasagasaan, Panginoon. But Lord, this time, Panginoon, kami po ay lumulupot sa iyong harapan, Panginoon, bilang tanda ng aming pagpapakumbaba, Panginoong Diyos. Lord, nakikita mo po bawat puso na nandito ngayon. Lord, kung meron mang mga struggles ng pagmamataas, ng prideful, Panginoong Diyos, ng hypocrisy sa aming puso, Lord, this time hinihiling po namin, Panginoon, na alisin mo po ito sa aming mga buhay. Lord, nawapakita kanila sa aming mukha. Makita nilang yung presensya sa aming buhay na mapagpakumbaba, mapagpatawad, at totoo, Panginoong Diyos. Lord, sa sandaling ito, we bow down to you. We kneel down to you. Ang lumubod sa iyo, Panginoon, na dati ako'y nakatingala, Lord. This time, Lord, lumulubod po kami sa iyong harapan, Panginoon. Salamat, Panginoon. Hindi ko namamalayan, Lord. Mataas na pala ako, Panginoon. Nagmamataas na pala ako sa iyo, Panginoon. Lord, forgive me, Panginoon Diyos, na makita nila ang isang servant, Panginoon, na kapagpakumbaba, Panginoon. Ano man ang meron akong blessings, Panginoon, galing ito sa iyo, Panginoon Diyos. Tulungan mo po ako na huwag magmalaki, Panginoon. Huwag magmataas, huwag magyayabang, Panginoon Diyos. Lord, lumitin mo po buhay na ito, Panginoon. Lord, yes, Lord. Patawad, Panginoon, sa lahat ng aming pagmamalaki. Lord. Thank you, Lord. Binakas siya. Dito ka. Letras kayo natin, Bas. Ha? Letras natin. Ah, ikaw po. Wait, dito.